Sa nakaraan nating video ay natapos tayo kung saan ang ating bida na si Zuhan ang nanalo sa challenge battle na naganap sa pamamagitan nilang dalawa ni Feng Zhenting. At kung saan rin ay napasa kamay ng ating bida ang Crystal Scepter na isang great treasure ng Feng family na kanyang napanalunan sa pastahan nila. Makikita rin ang pagdating ng ilang kalalakihan habang magkausap ang ating bida at si Luo. At nang akmang dadamputin na sana ni Luo ang kanyang suitcase ay hinawakan rin naman agad ito ng isang lalaking matanda sabay sabi nito na sa wakas ay dumating na rin si Luo kaya naman nagpresenta na rin itong magdala sa suitcase ni Luo. Ngunit hindi pumayag ang magandang si Luo dahil ayon sa kanya ay hindi yun nararapat gawin ng matandang lalaki. Ang matandang lalaking ito pala ay si Mr. Hua at muli itong nagsalita at sinabing si Luo ang pinaka-talented na estudyanteng nakita niya sa kanyang buong buhay. Dagdag pa nitong sabi na maswerte siyang nagkaroon ng estudyanteng gaya ni Luo dahilan upang maraming ibang seniors ang mainggit sa kanya. At tila nga nagtataka ang ilan pang mga kalalakihan sa ginawa ni Mr. Hua at ayon sa isang boy na nakasalamin ay animoy may mali yata kay Mr. Hua ngayong araw na ito sapagkat papaanong ganun niya treto ang bagong student samantalang ito ay wala naman laging pakialam tungkol sa mga school's business. Dagdag pang sabi ng lalaki na bakit tila yata nagbago ang isip ni Mr. Hua at pumunta ito upang batiin ang mga freshman students ng mag-isa. Ayon naman sa isang lalaki ay hindi niya alam kung talaga nga bang talented si Luo kaya hindi naman dapat ipagdala ni Mr. Hua si Luo ng suitcase nito. At saka isa pa ay isang pillar of Huoxi Estate si Mr. Hua at nirerespeto ng hindi mabilang na mga tao. Dagdag pa ng lalaki na baka anak sa labas ni Mr. Hua si Luo sagot naman ng isa na matanda na naman si Mr. Hua subalit posible nga na mangyari yun. Lumipas ang ilang oras at sumapit na nga ang gabi kung saan ay patungo na nga ang ating bida sa mansion ng Lu family habang makikita naman si Lu Yanzi na nakatayo sa isang tabi at napapaisip ito kung bakit hindi pa rin dumarating si Zuhan dagdag pa nito na baka nasa panganib na ang ating bida. At maya-maya pa nga ay dumating na ang ating bida sakay ng isang kotse. At agad din namang sumalubong si Lu Yanzi sabay sabi nito na ipinatawag niya ang kanyang ama at tiyuhin kaya ayon pa kay Lu Yanzi na sana wag siyang gaguhin ng ating bida dahil mapapag-alitan siya ng kanyang ama. Sabi naman ng ating bida na hindi dapat mag-alala si Lu Yanzi sapagkat hindi niya yun magagawa at gaya ng kanyang sinabi ay pumunta siya rito upang magbigay ng handog na regalo. Sa loob naman ng mansion ay makikita ang mga kalalakihan kung saan ang mga ito ay nakaupo sa sofa. Sa isip-isip ng isa ay ano naman kaya ang ginagawa ni Yanzi at bakit pinagtipon-tipon sila rito. Hanggang sa makalapit na nga ang dalawa sa mga ito sabay sabi ni Lu Yanzi na dumating na nga si Zuhan. At kaagad namang nag-ulat ang ating bida at ayon sa kanya ay kinidnap ng Black Turtle Bio ang kanyang kaibigan na si Liang Kankan at para mailigtas niya ito ay kinakailangan niya ang tulong ng Lian Shen stage expert ng Lu family. Si Lu Yanzi naman ay hindi makapagsalita habang nakatayo lamang sa tabi ni Zuhan at sa isip-isip niya ay papaanong nagawan ng ating bida na diretsohang manghingi ng tulong nang hindi man lang muna bumabati sa kanyang pamilya. At ayon nga sa isang lalaki dahil sa ang ating bida ay kaklase ni Yanzi ay gagawa sila ng exception para tanggapin ang ating bida sapagkat kaagad siyang nagpahayag ng kanyang request dagdag pa nito na tila yata ang kapal ng mukha ng ating bida. Sabi naman ng patriarch ng Lu family ay nakakuha sila ng balita na para mahuli ang ating bida ng Black Turtle Bio ay nagpadala ang mga ito ng hindi lang karamihan sa mga elites kundi pati na rin ang Zuan Tianzhao na isang top expert sa Nandao City kung saan narating na rin ito ang peak of Jiedan stage. Sabi pa nito na ang kanilang pamilya at Black Turtle Bio ay nagkaroon na ng alitan kaya kung tutulungan nila ang ating bida ay magiging isa silang mga sinumpaang kaaway na kung saan ang magiging resulta ay ang nakakapinsalang pagkapanalo at maaaring hindi na rin sila umunlad pa. Sabi pa nito na gayong hinihingi ni Zuhan ang tulong ng Lian Shen stage expert ay baka hindi niya alam ang konsepto nito. Dagdag pang sabi na ang Lian Shen stage ay bihirang magkaroon dito sa mundo kaya naman ang kanilang pamilya ay wala nito at maging sa buong Nandao City ay wala rin ito. At sumagot naman ang ating bida na alam niyang mahirap ito para sa Lu family ngunit sabi pa niya na para masiguradong lubos na ligtas ang kanyang kaibigan ay tanging ang Lian Shen stage expert lamang ang kayang sumugpo sa Zuan Tianzhao na siyang nasa peak of Jiedan stage.
Sabi pa ng ating bida na sa kanyang pagkakaalam ang tanging Lianshan stage expert sa Nandao City ay nagmula sa Lu family. At nagkang tatayo nga ang isang lalaki dahil sa mga tinura ng ating bida sabay sabi nito na walang kwenta ang mga sinasabi ng ating bida sabi pa nito na kailan pa nagkaroon ng isang expert ang pamilya nila gayong maging sila ay hindi alam ang tungkol sa bagay na iyon sabi pa nito na papaanong ang isang outsider na tulad ng ating bida ay nalaman ang tungkol roon. Dagdag pang sabi nito na kung meron nga sila ng expert na yun ay hindi sana sila masusugpo ng Black Turtle Bios sa loob ng maraming taon at sa halip ay sila pa sana ang nakasire sa kumpanyang ito. At sumang-ayon naman si Luyanzi sabay sabi nito sa ating bida na huwag siyang magsabi ng mga bagay na walang katotohanan dahil kahit kailan ay di pa niya naririnig na nagkaroon sila ng isang expert. Sinabi naman ng ating bida kay Mr. Lu na kung hindi parent ba ito naliliwanagan tungkol sa kanyang mga pinapahayag. At dahil rito ay napaisip si Mr. Lu kung ano nga ba ang pinagmulan ng ating bida sabay tanong naman ng isang lalaki rito kung ano nga ba talaga ang ibig sabihin ng ating bida sabi naman ng isa pa ay kung walang kwenta nga ba ang sinasabi ni Zuhan o meron. At kaagad namang sinabi ni Mr. Lu na hindi nagsisinungaling ang ating bida sapagkat meron nga talaga silang isang Lianshan stage expert. At animoy nagulat nga ang isang lalaki kaya tinanong agad nito kung sino ba ang Lianshan stage expert na yun sabi pa nito na hindi yun pwedeng maging si Lu Yanzi sapagkat kahit na naitaas na ni Yanzi ang kanyang cultivation restriction ay tanging nasa Jiedan stage pa lang ito. At biglang ang tumayo si Mr. Lu at napapaisip siya na baka isa lamang siyang fake member ng Lu family sapagkat wala siyang naaalala o narinig man lang tungkol sa mga bagay na iyon kahit kailan. Sabi pa nito na ang Lianshan stage expert ay ang unang patriarch ng kanilang pamilya at ito ay si Lu Jiaofeng. At makikita nga na nagulat ang ilang mga lalaki sabay tanong ng isa kung nananatili parent bang buhay ang kanilang ancestor sabi rin ng isa na kung gayon nga ay nasa 150 years old na ito sabi naman ng isa na kung totoo nga ito ay bakit di niya man lamang nakikita ang ancestor nila. Ayon naman kay Mr. Lo ang kanilang ancestor ay lubhang napaka-talented sapagkat nagawa nitong marating ang Lianshan stage bago pa ang revival of the Earth's spiritual energy. At nakilala rin ito bilang isang dazzling genius noong panahong iyon sabi pa ni Mr. Luna sa kasamaang palad nung nagawa na ng kanilang ancestor na ma-breakthrough ang Jiedan stage hanggang Lianshan stage ay inatake ito ng kanyang mga kaaway at ang resulta ay nagkaroon ito ng malalang injury kaya naman ang cultivation nito ay muling bumalik sa Jiedan stage. At sa mga nakaraang dekada ay itinago nito ang kanyang cultivation para na rin maghilam ang kanyang mga sugat kaya naman mahihirapan ito na muling marating ang Lianshan stage. Dagdag pang sabi ni Mr. Lu na bagaman siya ay curious kung papaano nalaman ng ating bida ang sekretong iyon sabi pa nito na ang kanilang pamilya ngayon ay wala talagang Lianshan stage expert. Ngunit sagot naman ng ating bida na magagawa nilang magkaroon nito. Sabi pa niya na bago siya magtungo rito sa Lu family ay nabanggit na niya kay Miss Lu na meron siyang ibibigay na isang mahalagang regalo at ang Reg Along ito ay makakatulong kay Lu Jiaofeng upang muling marating ang Lianshan stage. At dahil sa mga tinura ng ating bida ay napatanong agad si Mr. Lu kung seryoso ba ang ating bida sa kanyang mga sinabi. Sabay sabi rin ni Mr. Lu na imposible naman yata yun dahil hindi pere nakaka-recover ang kanilang ancestor mula sa mga natamo nitong injuries kahit tapos na ang dekada ng pag-iisa nito dagdag pang sabi ni Mr. Lu na walang magagawa ang ating bida sapagkat siya ay isa pa lamang estudyante. At biglang ang nagbuntong hininga si Mr. Lu sabay sabi nito na masyado siyang na-carried away na totoo ang mga walang kwentang sinasabi ng ating bida. At muli ngang nagsalita ang ating bida at sabi niya na alam niyang hindi sina Mr. Lu naniniwala sa kanya ngunit ang kailangan lang ng mga ito ay ang dalhin siya sa ancestor nila upang kanyang makilala. At tila ba naiinis na ang isang lalaki sabay sabi nito na hindi maaaring makilala at makita ng ating bida ang kanilang ancestor sabi rin nito na ang kanilang ninuno ay isang Lianshan stage master na hinahangaan ng lahat kaya naman hindi siya ng mga ito papayagang maistorbo ang cultivation ng ancestor nila.
At muli ngang nagsalita ang ating bida at pakiusap niya na sana pag-isipang mabuti ni na Mr. Lu ang kanyang sinabi. Sabi pa niya na oras na bumalik ang cultivation ng kanilang ancestor ay magkakaroon sila ng Lianshan stage expert na siyang mamamahala at pag nangyari yun ay hindi na matatakot ang Lu family sa kahit na anong forces sa Nandao City at ang pamilya nila ay totoong magiging makapangyarihan. Dagdag pang sabi ng ating gwapong bida na confident siya na ang kanyang elixir ay magagawang magamot ang ancestor ng Lu family. At tila nga nagulat na naman ang mga lalaki sa sinabi ng ating bida at agad ring napatanong si Mr. Lu sa kanya kung talaga nga bang merong elixir ang ating bida, ang elixir na kayang makapagpagaling ng kahit na anong karamdaman. At confident ngang tumugon ang ating bida na talagang meron siyang elixir. At maya-maya pa nga ay inutusan na ni Mr. Lu ang mga gwardya para maghanda upang dalhin ang ating bida sa kanilang ancestor. At sa isip-isip nga rin ni Mr. Lu ay sinabi sa kanya noon ng ancestor na ang injury nito ay lubhang seryoso kaya naman napapaisip siya kung ang legendary elixir nga ba ay magagawang maibalik ng buo ang cultivation ng ancestor nila. Sabi pa nito na hindi niya inaakala na totoo itong mangyayari kaya sana e-bless sila ni God. At makalipas nga ang ilang sandali ay nag-umpisa na silang maglakad patungo sa lugar kung nasa saan ang ancestor na si Lu Jiaofeng at sa isip-isip naman ng ating bida ay hindi niya alam na meron palang secret place ang Lu family at nagtataka rin siya kung ang 5-element seed ba na kanyang ninanais ay nakatago lang sa lugar na ito. At nang malapit na nga sila sa ancestor ay agad silang pinatigil nito sabay sabi na walang sino man ang pwedeng mang-istorbo sa kanya. Sabi pa nito na dahil sa ito ang first time ng ating bida na pumunta kaya hindi siya nito parurusahan. At agad nga ring nagsalita ang isang lalaki at sabi nito na kung pwede lang ay wag sanang magalit ang ancestor sapagkat meron lang siyang importanteng bagay na nais iulat rito. At pumayag naman ang ancestor kaya nagbigay ito ng 3 minuto upang mag-ulat ang lalaki. At makalipas nga ang 3 minuto ay muling nagsalita ang lalaki sabay sabi na iyon lamang ang lahat ng kanyang iuulat at nang hingi rin ito ng pasensya sa ginawa nilang pangdidisturb. At binuksan na nga ni Lu Jiaofeng ang kanyang mga mata sabay sabi nito sa ating bida na dahil nga sa may dala si Zuhan na elixir ay bakit hindi pa ito ibigay sa kanya. At ayon naman sa ating bida ay wala siyang elixir ngayon. Kaya naman tila ba nagalit na si Lu Jiaofeng kay Zuhan sabay sabi pa nito na ang lakas naman ng loob ng ating bida na magsinungaling sa kanya. Sabi rin ni Lu Jiaofeng kung alam ba ng ating bida ang magiging kahihinatnan nito. At kaagad nga rin na humingi ng pasensya si Lu Yanzi sa kanilang ancestor at ayon sa kanya ay sana wag itong magalit. Dahil di naman iyon ang mismong ibig sabihin ni Zuhan. Dagdag pa ni Yanzi na bigyan ng pagkakataon ang ating bida upang magpaliwanag. At habang nagsasalita nga si Lu Yanzi ay iniisip niya rin kung ano nga ba ang pinaggagagawa ni Zuhan at sabi rin niya na kapag gumawa ng kasinungalingan ang ating bida ay natatakot siya na baka hindi niya matulungan ang ating bida. Ayon naman kay Lu Jiaofeng na dahil sa si Lu Yanzi ang best cultivator na kabilang sa mga young generation ng kanilang pamilya at dahil sa si Yanzi ay talagang namumukod tangi ang qualifications ay humahanga siya kaya naman para sa kapakanan ni Lu Yanzi ay bibigyan niya ng isa pang pagkakataon ang ating bida. At maya-maya pa nga ay unti-unti nang sinusubukan ng ating bida na ilabas ang furnace hanggang sa maipakita niya na nga ito kung saan ay makikitang mas mataas pa ito kaysa sa kanila. At matapos niya ngang maipakita ang furnace ay sinabi niya na totoo talagang wala siyang anumang hawak na elixir ngunit magagawa niyang makapag-refine ito. At di nga makapaniwala si Lu Jiaofeng sa tinura ng ating bida tungkol sa elixir refining skill kaya napatanong rin ito kung iyon ba ang legendary elixir furnace at ayon pa rito simula noong bumagsak ang elixir furnace family libong taon na ang nakararaan ay tanging iilan lamang na tao ang nakakaalam tungkol sa elixir refining skill at sa nakaraang 100 years ay walang sinuman ang may alam kung paano gumawa nito kaya naman hindi niya inaakalang magagawa itong gawin ng ating bida. At sa isip-isip rin Lu Jiaofeng ay napakabata pa ng ating bida ngunit kaya na niya itong maunawaan kaya naman pusta nito na nagmula sa malaking pangkat ang ating bida at sabay ring tanong nito kung maaari niya bang malaman kung sino ang guro ng ating bida. Ngunit hindi sinagot ng ating bida ang tanong ni Lu Jiaofeng bagkus ang sinabi niya lang rito ay dahil sa naniniwala na ito sa kanya ay wag na silang mag-aksaya pa ng oras kaya naman sinabi ng ating bida na utusan ni Lu Jiaofeng ang mga tauhan nito upang mangolekta ng mga kailangan na halamang gamot para makapag-umpisa na siyang makagawa ng isang elixir.
At makalipas nga ang ilang sandali ay nag-umpisa na ang ating bida na lumikha ng elixir kung saan rin ay pinapanood lamang siya ni Luyanzi. At isip-isip nga ni Luyanzi kung sino ba talaga si Zuhan dito sa mundo at kung talaga nga bang nagmula siya sa isang malaking pangkat gaya ng sinabi ng kanyang ancestor. Sabi pa ni Luyanzi na noon ay isa lamang niyang kaklase ang ating bida kung saan ay hindi pa siya tanyag kaya naman napapaisip si Yanzi kung bakit tila ba malaki na ang pinagbago ng ating bida. At habang abala sa paglikha ang ating bida ay iniisip niya na ang Lu family ay lubhang napakayaman sapagkat sa loob lamang ng mixing panahon ay nagawa agad ng mga ito na makuha ang mga kinakailangang halamang gamot na kanyang gagamitin gayong ang ilan sa mga halamang gamot na ito ay napakapambihirang matagpuan. Ayon rin sa ating bida na ang elixir ay kakaiba mula sa ordinary pills na ginamit para sa pagpapataas ng cultivation na kung saan ang elixir ay isang generic term para sa pills na merong therapeutic effects. Kaya naman talagang hindi rin madali ang pag-refine ng elixir na kailangan ni Lu Jiaofeng. At para sa karagdagan sa mga rare herbs ang pinakamahalagang bagay ay ang pagkakaroon ng special refining skills na kung saan ang pinakaimportante sa mga skills ay ang paggamit ng apoy sa refining process. Sabi pa ng ating bida na ang Chaotic chapter ay muling isinilang sa kanya ngunit gayunpaman ay hindi niya maintindihan ang tungkol sa bagay na ito kaya naman gagamitin niya na lang ang ilang magical skills nito. Halimbawa ang Nanming Fire na kanyang ginagamit ngayon ay isa sa mga 9 heavenly fires na nagagawang masunog ang lahat ng bagay na kung saan rin ang dulot nitong power ay sadyang katikot takot at para sa isang peel refining master ay ito ang the best fire. At habang nakatingin nga si Luyanzi sa nagliliyab na apoy ay ayon sa kanya na ang power na nailalabas nito ay talagang napakalakas. At sa isip-isip rin ni Luyanzi na dapat na makontrol ang mga umaapaw na apoy sapagkat kapag ito ay kumalat sa paligid ay magdudulot ito ng malalang pagkasira. Dagdag ring iniisip ni Yanzi kung ano nga bang uri ng apoy ang ginagamit ng ating bida sapagkat ito ay napaka-makapangyarihan dahil kahit maging ang kanyang energy shield ay hindi ito basta kayang mapigilan. Patuloy nga lang sa paglikha ang ating bida at ayon sa kanya ang Nanming Fire ay nagagawang mapanatili ang reputasyon nito sabi pa niya na bagaman dahil sa masyadong mababa ang kanyang cultivation level ay di niya magawang gamitin ng buo ang power nito. At ang kanya lamang na magagawa ay ang makalikha ng elixir at sabi pa niya na kapag ang Nanming Fire ay kumalat sa paligid ay nangangamba siya na baka ang buong Nandao City ay manggasunog at maging abo na lamang. At maya-maya pa nga ay sinabi ng ating bida na sa wakas ay nagawa na niya ang elixir sabay nagbukas ito. At ayon pa sa kanya na ang ginawa niya ay hindi lamang siya basta lumikha ng elixir kundi ginamit niya rin ang mga natirang halamang gamot upang makagawa ng 3 P1 pills. Na kung saan ang pills na ito ay makakatulong sa cultivator para mapabilis ang pagtaas ng kanyang cultivation level ngunit hindi na niya kailangan pa ang mga ito dahil pwede na lamang niya itong ibigay sa mga ordinaryong tao o di kaya ay maaari niya itong ibenta dagdag pang sabi ng ating bida na pagkatapos niyang magawa ang mga bagay-bagay tapos kapag na-admit na siya sa Qingbei College ay dapat mabisita niya ang kanyang mga magulang at bigyan ang mga ito ng P1 pills. Matapos nga ang ilang sandali ay lumipat naman ang eksena sa living room ng Lu's mansion kung saan ay makikitang iniabot na nga ng ating bida kay Lu Jiaofeng ang kanyang nilikha at sabi pa niya rito na pwede na nitong damputin ang elixir sapagkat ito ay tapos na niyang i-refine. At habang nakaupo naman si Lu Jiaofeng at pinagmamasdan ng elixir ay sinabi nito na ang kanyang hawak-hawak ay tunay ngang isang elixir at di niya inaakalang isang araw ay magagawa rin niyang ma-restore ang kanyang cultivation. At isinubo na nga ni Lu Jiaofeng ang elixir at sabay nilunok. Maya-maya pa nga ay unti-unti nang nagliliwanag ang mata ni Lu Jiaofeng at habang dinadama niya ang kakaibang power na naidulot sa kanya ng elixir ay makikita rin ang galak sa kanyang mukha dahilan upang hindi na niya mapigilan na mapatawa ng malakas at habang patuloy lang ito sa paghahalaklak ay sinasabi niya na siya si Lu Jiaofeng at nagawa na niyang maibalik muli ang kanyang cultivation kaya naman ngayon ay wala nang tatalo pa sa kanya. At animoy din nangamikaimik si Mr. Lu dahil sa kanyang mga nakita habang sinasabi naman ng isang lalaki na napakalakas naman ng spiritual power ng kanilang ancestor kaya naman ang cultivation nito ay mabilis na tumataas. At ayon naman kay Lu Yanzi ay epektibo nga at talagang tagumpay ang ginawang elixir ng ating bida.
Bumalik ang eksena kay Lu Jiaofeng kung saan ay nagpakawala ito ng mga spiritual power sabay bigla rin itong tumayo at agad nga rin itong binati ni na Mr. Lu para sa pagkaka-recover ng cultivation niya. At muli na namang tumawa si Lu Jiaofeng at nagpasalamat sa ating bida sabay sabi nito sa kanya na siya ay isang young at talented sabi pa nito na di niya inaakalang ang ating bida ay merong mahiwagang abilidad kaya naman paniguradong siya ay magkakaroon ng magandang kinabukasan. Sabi naman ng ating bida si Lu Jiaofeng ay nagawang ma-recover ang halos 80–90% ng cultivation power nito. Sabi pa ng ating bida na nag-refine siya ng ilan pang elixirs para mas mapalakas ang power ni Lu Jiaofeng. Dagdag pa niya na siya ay naniniwala na sa madaling panahon ay tuluyan ng maibabalik ni Lu Jiaofeng ang full power nito. Dahil nga sa mga sinabi ng ating bida ay napangiti si Lu Jiaofeng at muli itong nagpasalamat sa kanya. At maya-maya nga ay nag-utos si Lu Jiaofeng na sabihin sa lahat ng members na umalis na ngayon din kasama ng ating bida para iligtas ang kaibigan niya at para na rin tuluyang malipol ang Black Turtle Bio. At kaagad nga rin na sumunod sa utos ni Lu Jiaofeng sina Mr. Lu. At nagbabalik nga ang eksena sa Jingshi Canyon kung saan ay naririto ang Black Turtle Bio pati na rin sina Ox King Hercules at Silver-Winged Mars. At after a while nga ay makikitang magkausap si Hercules at si Kwang Shi. At ayon nga kay Hercules ay sinasabi ng iba na si Liang Kankan ay hindi masyadong close kay Zuhan kaya napapatanong si Hercules kay Kwang Shi kung talaga nga bang pupunta at magpapakita rito sa Jingshi Canyon ang ating bida at sasabihin na ang impormasyon tungkol sa ultimately mysterious tree. At agad namang sumagot si Kwang Shi na gagawin yun ng ating bida kaya wag na itong mag-alala pa sapagkat sa paraan ng pagkilos ng ating bida sa school ay makikitang siya ay confident sa kanyang sarili at higit sa lahat ay isa pang arrogant. At muli namang nagsalita si Ox King Hercules at ayon rito noong panahon na umatake ang Beast Giant Toad ay nakipaglaban siya sa ating bida na kung saan ay siya ang napatumba ng ating bida ng isang suntok lamang na labis niyang ikinagulat at sabi pa ni Hercules ay lubhang kakilakilabot ang physical strength ng ating bida dagdag pa nitong sabi na pwedeng tinatago lang ng ating bida ang kanyang tunay na lakas at maaaring narating na rin niya ang core formation stage. Samantala sabi naman ni Kwang Shi na iyon ay imposible sapagkat inimbestigahan niya ng lubusan ang ating bida na kung saan siya ay nagsimulang mag-cultivate pagkatapos ng revival of spiritual energy sabi pa nito na kahit ang ating bida ay isang genius mula sa malaking pangkat ay hindi niya magagawang lampasan ang stage na iyon sa loob lamang ng mixing panahon at dapat muna siyang makakain ng special fruits upang mas maging malakas ang kanyang physical na katawan ng higit sa mga normal na tao. Sabi pa na kahit na magawa nga iyon ng ating bida ay hindi na yun mahalaga pa at wag ring kalimutan na ang utos para pigilan ang ibang forces mula sa panghihimasok sa bagay na ito ay nandirito lang ang Black Turtle Bio's #1 master ng Nandao City na si Zuan Tianzhao. Dagdag pa ni Kwang Shi na walang lugar na mapupuntahan ang ating bida para tumakas. At nagsalita nga rin si Silver-Winged Mars at ayon rito ay pagkatapos nilang mapuwersa ang ating bida sa pagsasabi ng impormasyon tungkol sa ultimately mysterious tree ay papaano sila makikipag-ayos kay Liang Kankan sapagkat base sa kanyang narinig ang Liang family ay mayaman at talagang kilala sa Nandao City ngunit hindi ito kabilang sa mga hidden family kaya naman tinanong rin agad ni Silver-Winged Mars si Kwang Shi kung pakakawalan pa ba nila si Liang Kankan o hindi. At sumagot nga rin agad si Kwang Shi na kanila ding pakakawalan si Liang Kankan sabi pa nito na hindi niya papatayin si Kankan dahil gagawin niya itong pamain para pumunta ang ating bida sabi pa ni Kwang Shi na pagkatapos nilang makuha ang balita tungkol sa ultimately mysterious tree ay si Liang Kankan at Zuhan kasama ng kanilang pamilya lalaki babae at mga bata ay di alintana ang kanilang mga status para pigilan ang pagsiwalat ng balita tungkol sa mysterious tree. At maya-maya pa nga ay sinabi ni Silver-Winged Mars na tumingin ang mga ito sa dako roon kung saan ay makikita na dumating na nga ang ating bida na nananatili lang kalmado at puno ng kumpiyansa sa kanyang sarili. Sabay sabi rin ni Kwang Shi na talagang ang nagawa ng ating bida na magpakita sa kanila sabi pa nito na ang bilis naman yatang makarating ng ating bida dagdag pa nitong sabi na pinili ng ating bida na matutunan ang leksyon sa mahirap na paraan kaya pidri naman na para hindi yun mangyari ay mas mabuting sabihin na niya kaagad ang tungkol sa ultimately mysterious tree.
Ngunit tinanong naman agad ng ating bida kung nasa saan ba si Liang Kankan dahil gusto niya muna itong makita dahil kung makikita niyang okay lang ito ay pag-iisipan niya kung magbibigay ba siya ng impormasyon. At nagutos na nga rin si Kwang Shi na ilabas na si Liang Kankan. Habang nakatali nga si Liang Kankan habang hostage ng mga ito ay sinabi nito agad na alam niyang pumunta rito ang ating bida para siya ay iligtas at natutuwa siya dahil dun sabi rin ni Kankan na tumakbo na lang ang ating bida at wag nang mag-alala pa sa kanya dahil ang mga tauhan ng Black Turtle Bio ay nakahanda para tambangan ng ating bida. At matapos ngang magsalita ni Liang Kankan ay bigla na lamang na may sumipa ng malakas sa kanya dahilan upang siya ay mapatamba. Abangan sa susunod nating video ang mga kaganapan pang mangyayari. Kung sino nga ba ang bigla na lamang sumipa kay Liang Kankan at kung magagawa nga ba itong mailigtas ng ating bida. Kung nagustuhan nyo ang ating video ay maaari kayong mag-iwan ng komento at paki-like and share na rin then subscribe and hit the notification bell. Thank you for watching.